Okay, guys. For the final lesson, lesson number 3, accuracy and precision. Prepared by Ma'am Erika P. Padlan, LPT. Thank you, Ma'am. Okay, so, again, accuracy and precision ang topic natin ngayon. So, what is accuracy and what is precision? So, accuracy, how close a measurement is to the true value. Habang yung precision naman is how close repeated measurements are to each other. So, okay. So, ito pa. Accuracy is hitting the bullseye. Precision is hitting the same spot consistently. So, ito yung 4 scenarios. High precision, high accuracy. Lahat nung darts is magkakadikit at malapit sa bullseye, which is the true value. Okay? And then, high accuracy but low precision. Lahat sila malapit sa bullseye. I mean, not lahat, pero mostly lahat sila is malapit sa bullseye. Pero kalat-kalat sila. Kaya low precision. Kasi yun na nga. Yung precision, how close repeated measurements are to each other. Pero makikita mo dito, kalat-kalat silang lahat eh. Kaya, low precision. Pero high accuracy, kasi kung mapapansin mo, yung bullseye kulay pink. Blue yan eh. Kulay pink, ibig sabihin, tinamaan. Natira na yan. Okay, so, yan. Tapos, high precision but low accuracy. Again, yung precision is gaano kalapit yung mga tira mo. Mapapansin mo dito, kumpulan sila. Pero, low accuracy. Ibig sabihin nun, hindi mo tinamaan yung gitna. Kawawa ka naman. So, yun na nga. Basta yung low accuracy, pag sa darts, hitting the bullseye. Pero pag sa exams, kunwari, maybe for you, it's parang goal kasi yung accuracy. Pipili ka ng gusto mo. Sana all. Pero ang tanong, pipiliin ka. Pero, joke lang. Going back, yun na nga, parang goal yan. Pipili ka ng gusto mo. Hanggat hindi mo pa na-achieve yung score na yun. Kunwari, gusto mo ng passing grade, 38 points. 38 over 50. Yun yung gusto mo. Or kaya, kung ambitious person ka, ambitious. Kung ambitious person ka, ang gusto mo, perfect lahat. 50 over 50, 60 over 60, 70 over 70. Grabe ka na, idol. So, yan. Parang goal yan, pipili ka. Hanggat hindi mo na kukuha yung score na gusto mo is hindi ka accurate, pre. Hindi ka accurate, pre. Sorry. Hanggat hindi mo na kukuha yung goal mo na 38 points or 50 points, perfect score. Kasi naset mo na yung true value, 'di ba? Yun yung gusto mong kunin. Hanggat hindi mo yun nakukuha, hindi ka accurate, okay? Yung high precision naman, okay, yung precision naman, kunwari, dire-diretso kang hindi nag-review sa mga quizzes mo. Yung score mo, puro mga single digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. Precision yun. Kasi, magkakalapit sila eh. Ito, last, kasi 4 to, diba? Una is yung high precision and accuracy. High accuracy but low precision, yung pangalawa. Pangatlo, high precision but low accuracy. And then, lastly, low accuracy and low precision. Ibig sabihin, kahit nag-set ka ng goal mo, hindi ka naman nag-review, hindi ka nag-effort. Yung mga hindi marunong mag-commit dyan. Okay? Siyempre, mababa yung score mo. Malayo pa dun sa gusto mong kunin. Kung low maintenance ka, grabe naman. Kung sapat na sa'yo yung passing grade, tapos ang nakuha mo, single digit, ang passing grade, usually 38 points. Ang layo mo pa rin sa goal mo. Yun yung low accuracy and low precision. Yung low precision part, hindi ka consistent. Inconsistent ka! Red flag! Okay? Hindi pwede yan. Pag low precision, hindi magkakatabi par. Hindi
gusto mo ng goal na ganun, gusto mong makascore ng 38 points pero hindi ka nagre-review. Or kung magre-review ka, patingin-tingin ka lang ng PPT. Okay. Hindi mo binabasa or I mean, yeah. Talagang hindi consistent yung pag-aaral mo. Hindi consistent yung score mo. At kung wala kang goal, kahit kailan hindi ka magiging accurate kasi wala kang hinahabol na true value eh. So yun na. Grabe, hinaluan ng life lessons yung chemistry. Okay. Next is the scientific notation. It is a simple way to write and keep track of very large or very small numbers without having to deal with a lot of zeros. So, syempre Gar. Syempre Gar, pag yung puro 0 ka na lang nagsusulat, nakaka-boring. Kaya sabi ng scientist, ayaw namin yan, parang mahilig kaming mag-math, pero ayaw namin magsulat ng 0. Sino tong tracking cookies? Bastos. So, ayaw namin ng maraming zeros. Ganito na lang para yung format natin dyan. 1 times, dito yung point. Edi 10 to the power of 1, 2, 3, 4. Negative 4. Grabe. Ito paro, at least ito paro, kunti lang yung 0 dito. Para high achiever kami. Ayaw namin ng 0. Grabe yung scientist. Going back. Yun yung scientific notation. I mean, wag yan. Ayaw natin ng mga 0 kasi nakakalito siya. Kaya, ito yung scientific notation para hindi siya nakakalito. Pero parang feeling ko, baliktad yung nangyari eh. Anyways, next slide. Specific guidelines for expressing measurements in scientific notation. Okay. Ito. Dito yung decimal point, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Magtitira ka lang ng isang digit. Ganun yung scientific notation. Kapag bago mo siya gawing scientific notation, pag from left to right, from right. Okay, sorry. Hindi ko kabisado yung directions, grabe. From right to left, di positive. Pag from right to left, bago i-convert mo siya ng scientific notation, right to left, yung daan ng decimal, positive siya. Dito tayo magsisimula sa right, lagpasan natin yung 0, 1. Lagpasan natin yung 2, 2. Lagpasan, Lagpasan natin yung isa pang 2, 3. Lagpasan natin yung isa pang 2. Grabe, ang daming 2. 4. Lagpasan natin yung sa wakas, pinaka-coding 0. 5. Tapos, yung sabi, magtitira tayo ng 1 digit. So, 6. 6.02222 0 to the power times 10 to the power of 5. Kaya 5 yung nakalagay dito kasi 1, 2, 3, 4, 5. Binibilang niya yung digits na nilagpasan ng decimal point. And yung decimal point, nagsimula siya from right to left. Kaya positive. Mahirap tayo explain. Oh my God. Ito naman, nagsimula siya from positive. Mali. Nagsimula siya from left kasi andito yung decimal point, di ba? Obvious naman, di ba? Tapos pumunta siya ng right, from left to right, kaya negative yung number niya. Negative yung exponent ng 10. So, again, yung exponent base yan sa number ng digits or number ng numbers, pero digits yung tawag sa kanila. So, number of digits. So, 1 digit na yun. 2 digits, 3 digits, 4 digits, 5 digits, 6 digits, and 7 digits. Bakit hanggang dito sa 1 lang, hindi na pinalagpas yung 4? Again, below, basta dapat ang lalabas sa final answer mo is 1 digit. Ito, base. Dito, dapat lagi may 1, may isa pang digit,
kunwari, any number dito, 1, 2, 3, 4, 5, dot 4 times 10 to the power of exponent. Basta, laging ganito yung format niya, okay? May isang number muna bago mag-decimal point. Hindi pwede yung 0.4. Hindi ganun. Either maging 4 point something yan, or, yun na, 4 point something yan. Okay, significant figures lagi. Throwback to physics. Grabe. Significant figures, digits in a measurement that are known with certainty plus one final digit that is estimated. Wow. Hindi ko alam yung ibig sabihin nito, pero yung significant figures, alam ko siya, pero it's like, hindi ko siya may explain na, in a simple way. Gusto, demonstrate ko na lang. Again, yung 3 rules ni ma'am. 3 rules pa yun. Basta, ito yung mga rules ng significant figures. Yung significant figures, yun yung mga digit, yung mga number na nagmamatter. Okay? Significant nga, di ba? So, yan. All non-zero digits are significant. Basta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, significant yan. Ito, 1, ilan ba yung numbers na 1, 2, 9 dito? 1, 2, 3, 4, 5. Wow! 5 significant figures kasi merong 1, 2, 3, 4, 5. Makes sense. Kasi, all non-zero digits are significant. Next is, zeros between significant figures are significant. So, again, ito. Basta nasa pagitan ng 1 to 9 yung 0, kasama yan. Ito, tingnan natin dito sa 200806. So, itong dalawang 0 na to, significant yan. Bakit? Kasi nasa pagitan nga siya ng 2 tas ni 8. Which are non-zeros. Again, si 2 tas 8 non-zero siya. Tas sa pagitan nila may dalawang 0. So, ibig sabihin yung dalawang zeros na yun, counted yun as significant. So, bale, 4 na to. Tapos dito pa yung 0, pinapagitnaan niya si 8 tas 6. Ibig sabihin nun, counted yung 0 na yan. E di, ito. 1, itong dalawang 0 na to, counted na to. 2, 3. Tapos itong 8, kasi non-zero siya. 4. Itong 0 na to, kasi nasa gitna siya ng non-zeros. 5. Itong 6, kasi non-zero siya. 6. So, in total, meron tong 6 significant figures. Ito, leading zeros are not significant. So, basta, pag leading zeros, leading, left. L. Kasi L, di ba? Leading, left. So, basta yung zeros na nasa left, again, kukonsider mo din to Kasi itong dalawang 0 na to, nasa left ng 8, di ba? Pero, in between siya ng 2, kaya kasama siya. Pero, kung pansin mo dito, itong tatlong 0 na to, wala yung kapit. May katabi ba yung, naiipit ba yun sa dalawang ng 0? Yung hindi eh. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ba dito? Wala. Kawalan lang andyan. Kawalan lang yung andito. Wala yung kapit. Kaya hindi yan kasama. To. Kasama ba to? Meron ba siya sa left niya na non-zero? Wala. Sa right? Wala. Wala siyang kadikit na non-zero. Kaya hindi siya kasali. Goodbye. So, hindi ka counted, boy. Ito din, wala din siyang kadikit. Pati ito, triplets. Grabe. So, itong tatlong 0 na to, hindi to significant. Wala silang kwenta. Kasi, yun na nga, leading 0 sila. They are not significant. Pero itong dalawang number na to, since non-zero siya, 3 and 4, kasama yun sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, significant siya kasi non-zero siya. Hindi siya 0. Okay? So, leading zeros are non-significant. Ito, trailing zeros in a decimal number are significant. Again, trailing to the right. Kung yung leading to the left, yung trailing naman to the right. Okay? Itong trailing zeros in a decimal number are significant. Ibig sabihin, yung mga 0, pagkatapos ng number sa decimal. Sa decimal kasi meron din yung
Basta, okay? Yung decimal number, meron yung decimal point, di ba? Kunwari, igilid natin saglit. Magigi. Bas. Na-blood mo kung whiteboard ka. Isipin natin. Where? To. Isipin natin to, 40. Lagay muna natin pala yan. My bad. Hindi naman. Yan, 47. Mali pala. 45.700. Tapos, i-reimagine natin yan. 45,700. So, ito, this is a point. Ito naman, this is a comma. Okay? It's a comma. Not a bed. It's a comma. Hey, gang. Okay. So, ito, again, sabi dito, trailing zeros in a decimal number are significant. So, trailing zeros. Pag trailing zeros, tatandaan sa right. The right zeros ng 7. The 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasi itong zeros na to trailing. Kasi pag trailing zeros, to the right, okay? So, 1, 2, 3, tatlong ng 0, tapos the right, to the right, dalawang 0, di 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 significant figures. 5 SF. 5 significant figures. Pero ito namang 45,700, 3 lang yan. 3 SF. Bakit 3? Piyok. Bastos. Bakit 3 SF? So again, notice here, ang nakalagay dito, trailing zeros in a decimal number. Ibig sabihin, decimal number. So, pag decimal number, syempre, matik, meron yung decimal point. Hindi yun mawawala. So, yan na nga. Ito, comma yan eh. Hindi yan point. Hindi yan decimal point. Wait, let me finish writing. Why English? Hindi yan decimal point. Biglang nagalit, grabe. Hindi yan decimal point, okay? Kaya ngayon, itong trailing zeros na to, hindi yan counted. Counted. Gis ko naman. Itong trailing zeros na to, hindi yan counted. Kaya ngayon, ang SF mo lang is tatlo. Itong tatlong ng zeros na to na 1, 2, 3. Itong dalawang zero na to, hindi kasama. Kasi ito nga, hindi to decimal point. Comma lang yan. So, 3 SF. Okay? 3SF. Ito, 5SF kasi ito, decimal number. Trailing zeros in a decimal number are significant. Ibig sabihin, pag decimal yan, yung zero sa right niyan, kasama yan par. Hindi tulad nung leading left zeros. Yung leading zeros nasa left, di ba? Kasi leading, left. Hindi sila kasali. Excluded sila. Okay? So, yeah. Ito yung, siguro, dito kayo nalito ng physics exam kasi medyo ito yung nakakalito na lo doon sa last rule sa significant figures. Kaya, medyo nakakalito din. Kahit ako din, nung first time kong aralin yun, nalito ako. Okay. Rounding off and numbers. So, yeah. Rounding off. Pag-rounding. Again, based sa significant figures, tas pag magra-round up ka, ito, may mga rookie mistake to. Basta yung number is 0 to 4, 4 included, 0 included, round down. Pababa yung round mo. Kunwari, 3.4. 2SF. 2SF daw yung gusto niyang round off. Pag ira-round mo tong 4 to ira-round mo tong 1
4 yung katabi niya, 'di ba? To the right niya, 4. Ang mangyayari diyan magiging 3. Nakakalito yung sulat na 'yan. Ang mangyayari diyan kasi ang hinahanap niya 2SF, 'di ba? 3.14. Wait. Ilinaw ko lang. Oh my god, ang pangit ng sulat ko. Ilinaw ko lang. 3.14. Tas ang gusto ni ma'am or nung professor nyo, 2SF. 2SF. God, ang pangit. So, 2SF. Pag ni-round off mo tong 4, itong 1, katabi niya 4, magra-round down yan. E di magiging 3.1. Tas, tsaka mo bilangin kung ilan yung SF. 1, 2. 2SF. So, okay na siya. Ito na yung sagot mo. Kasi ang hinihingi lang naman 2SF eh. Tas ni-round off mo yung 4 para maging 2SF lang siya. Ni-round mo yung 1 to 1 kasi yung katabi niya is 4. Pag 0 to 4, round down. Okay. Ito naman na number na to. Example natin nung sa round up. Yay! So, imagine natin yung may birthday ng maganda yung 4.17. Maganda yung may birthday nito, guys. De joke lang. So, yan. 4.17. Pag i-round mo tong 1, titignan mo yung number 7. Titignan mo yung number 7. Ngayon, pag 5 to 9, yung number na katabi niya, ang mangyayari dyan, oh my god, let me move. Yun. Ang mangyayari dyan, round up. Pataas yan. So, ibig sabihin, pag round up, itong 4.7, i-round ko to the 2SF ulit. Wait. 2SF ulit. Pag i-round ko yan, oh my god, I cannot move. I cannot move my cursor. So, yan. Pag i-round off ko yan, 2SF, 4.17, i-round ko yan sa 1 para maging 2SF lang. Magiging 4.2. Again, kasi ano yung katabi ni 1? 7, which is between the range of 5 to 9. Yung 5 to 9 na yun, 5, 6, 7, 8, 9. Basta yun yung katabi ng number na i-round mo, magra-round up ka. Yun ang yung rules. Katabi niya, anong katabi ng 1? To the right to the right. 7. Saan ba yun? Between ba yun ng 5 to 9? Yes. Kaya ang mangyayari, magra-round up. Pag nag-round up, anong mangyayari? Madadagdagan ng isa yung 1. Itong 1, magiging 2. Kaya ang 2SF round up nito, magiging 4.2. Okay? Yun na talaga yung pinaka rounding of numbers based on significant figures. Yun na yun. I-round up mo lang siya. Pag ni-round up mo na siya, bibilangin mo yung SF mo, tapos titignan mo kung tugma ba yun dun sa hinihingi ng instruction. Kunwari, ito, sabi ni ma'am, 2SF ng 4.17. Round up mo siya to 2SF. Titignan mo, okay. Saan ba yung number na pag ni-round ko siya, magiging 2SF siya pag binilang ko? Dito sa 1? Okay, i-round natin yan. Ano ba yung katabi ng 1? 7. Yung 7, nasa pagitan yan ng 5 to 9, kaya magra-round up. Pag round up naman, dadagdagan yung 1 ng isa, di magiging 4.2. Double check natin kung tama ba yung SF na hinihingi. Kasi ang hinihingi naman 2SF, 'di ba? Dapat ang mabilang din natin 2SF. De 4.2. 1, 2. Okay.
2SF na siya. Kaya ito na yung tamang sagot na hinahanap ni ma'am. Sure ball. Wow, sure ball. So, yun na nga. Yun lang yung pinagsama na rounding of numbers based on significant figure. And here we go with units of measurement. Yay! Oh my God. International system, ito na yung meters, kilograms, milliliters, okay? So, ito yung base units ng international system. Length, meter. Ngayon na, kilometer. Tas meter, yun yung main. Mass, kilograms. Time, seconds, electric current, amperes. Yan yung parang sa charger mo. 2 amperes. Okay? Tapos, temperature, Kelvin. Yun yung base sa lahat. Pero usually, ang ginagamit natin is Celsius. Sa Amerika naman, ang gamit nila, Fahrenheit. Grabe. So, yeah. Pero yung main sukat talaga ng temperature is Kelvin. Amount of substance, mole. Wow. Okay. Iwas green-minded tayo, guys. Okay? Mole na may E, tas yung shortcut niya is MOL. Mol. Tapos, luminous intensity, candela. Okay? Ito, guys, namali ko tong lintik na candela na to sa exam eh. Ang nangyari, ang ginawa ko, dinouble L ko. Naging candelia. Bastos. Candela lang single L. Ngayon. Tapos, punta naman tayo sa USA, guys. Land of the freedom and guns. USA, ang gamit nila is yung English system. English speaking. English system. Ayan, a traditional system of measurement used primarily in the United States. So, yung base units nila for length is inch, foot, yard, mile. Inch, foot, yard, mile. So, I friend your mom. Friend ko daw yung mom mo. Broken English. I friend your mom. Diba? I friend your mom. Inch, foot, yard, mile. Tapos ito namang mass, ounce, pound, ton. Ounce, pound, ton. So, ounce, yan yung LBS or LB. Pound, wait. Mali, my bad. Sorry, mali. Yung ounce, yan yung OZ. Yung pound, yan yung LBS. Yung tons, yan yung tons. Tapos, volume. Ito naman, itong volume, sa recipe to teaspoon, tablespoon, teaspoon, tablespoon, cup, pint, quart, gallon. Dito naman sa temperature, again, pag temperature, Fahrenheit sila. Tayo, Kelvin and Celsius. Okay? Measurement and sources of error. Error. Law. Okay. Mass. Again, mass is the amount of matter in an object. Again, iba tong mass sa, itong mass is iba sa weight. Malalaman natin kung bakit. So, mass, the amount of mass in an object. The amount of matter in an object. Measured in kilograms in the SI system is scalar quantity, only magnitude, no direction. So, ibig sabihin, explain ko mamaya kung anong gusto niyang sabihin dito kasi kailangan pang malalaman Does not change with location, constant everywhere. Yun, may explain din natin yan mamaya. A block of metal has the same mass on Earth and the Moon. Explain ko din yan mamaya. Wait, the force exerted by gravity on an object's mass, measured in newtons in the SI system. Vector quantity has both magnitude and direction. Depends on the gravitational pull at a specific location. So, yun na nga, guys. Wow! Okay. So, yung mass, yun mismo yung sukat ng bagay na yun. Kunwari, dito sa cube na block of metal, okay, cube of metal, 10 kg siya both in the earth and in the moon.
Yun yung mass niya. Yung mass niya, hindi niya magbabago. So, why does this matter? Kasi, iba yan sa weight. Yung mass is iba sa weight, okay? Yung mass, constant yan. Hindi yan magbabago. Maliban na lang kung dadagdagan mo yung item. Pero, hindi yan nakadepende sa lugar. Nakadepende yan sa amount. Okay? Itong weight naman, naapektuhan siya ng lugar. Bakit? Kasi, yung weight, ayun na nga yung definition ng weight. The force exerted by gravity on an object's mass. Ibig sabihin yan, di ba, alam natin yung Earth, meron siyang gravitational pull. Hinihila niya tayo pababa. Kaya kahit tumatalon tayo, bumabalik tayo sa lupa. Okay? So, yon. Hinihila tayo ng Earth. Kasi ang theory dyan, kapag isa kang malaking bagay, tas napaka-dense mo, hindi yung dense tungkol sa lava, as in yung density mo is sobrang taas, magkakaroon ka ng gravitational pull. Yung gravitational pull na yun, yun yung dahilan kung bakit magkaiba yung mass tas weight. Kasi yung gravitational pull, hinihila ka pa niya. Kunwari, meron kang planeta, tas yung gravitational pull niya is 5 meters per second. Tapos yung sa mass mo is ito, 10 kilograms. Para makuha mo yung weight nun sa mismong planet na yon. Ay wait, dapat ginagamit ko yung whiteboard ko eh. Wait. So ito, kunwari meron kang planeta. Yung G niya or yung gravitational pull niya is 5 meters per second. Kada second na nag-free fall ka or nahuhulog ka, 5 meters yung pababa mo. Tapos, yung meron kang block of metal. Basta para yung block of metal. Na ang weight niya is, na ang mass niya is 10 kg. 10 kg. 10 kilograms. Okay? Para makuha mo yung weight, GM lang yan. Grandmaster sa chess, de joke. Para makuha mo yung weight, ang gagawin mo, pagta-timesin mo lang to. Di pag pinag-times mo yan, magiging 50 grams meters per second or 50 newtons. Yan yung weight, 50 newtons. Kasi, yun na nga, diba? Nakalagay dito, measured in newtons. So, yan. Ngayon, kung ikukumpara mo itong weight kay mass, si mass is scalar quantity. Si weight, vector. So, si weight, ito yung pinagkaiba niya eh. Wait. So, ito is scalar. S for short. Tas itong weight, vector. Yung vector, meron siyang direction. 10 kg to the left, 10 kg to the right, 10 kg pababa, 10 kg pataas na direction. Meron siyang pupuntahan. Kaya siya vector quantity. Kasi meron siyang direction, tas meron siya nung magnitude or yung mass. Pero itong scalar, wala siya eh. Wala siyang direction. Wala siyang purpose in life. Hindi, joke. Pero parang ganun. Wala siyang direction kaya masasabi mo lang na 10 kg to. Pero itong vector, kasi yung mass, wala yung direction. Diyan lang yan. Ang nagbibigay yan ng direction dyan is yung gravity. Kaya siya natatawag na vector kapag weight na siya. Okay? Basta yung scalar, mass lang siya. Wala siyang direction. Dun lang siya. Magnitude lang. Pero yung vector, magnitude at direction. Ibig sabihin, yung bigat niya, 10 kg.
Pero may pupuntahan siya, hindi lang siya either depende yan sa forces eh. Either pababa, pataas, pa left. Yan, vector quantity. And again, yung mass, hindi siya nagbabago. Constant lang siya. Depende kung dadagdagan mo siya ng amount or hindi. So, yeah. Mass, weight, magkaiba yan. So, yun formula. WmG. Weight equals mass multiplied by gravity. And yeah, ito din yung rason kung bakit sa Earth, 50 kilograms ka, pero sa Moon, 8 kilograms ka, okay? Yan, ito yung, summary ng mass versus weight. And volume, the amount of space occupied by an object or substance. Common nito, SI unit nito is cubic meter, common unit is liter, milliliter, and cubic centimeters. Ito yung sa mga tools sa chemistry lab, 'di ba? Chem lab. Kung nakapunta ka na ng chem lab, na-quiz tayo doon ng physics, no? May magkikita ka doon yung mga babasagin na bote. Ito yung sukat nila, milliliter. Usually ml sila kasi hindi naman sila ganoon kalaki. Pero yung liters sa mga malalaki yan, sa Wilkins 6 liters, 'di ba? Cubic centimeters naman, hindi ko alam yung use case niya, pero alam ko nagagamit yan mostly kapag sa chemistry. Siyempre, chemistry to Yung cubic meters, ginagamit yan sa mga large infrastructure, parang sa dams, sewers, ganun. Kasi sa dams yung sukat ng lugar, 'di ba? Cubic meters nga, 'di ba? Volume. Okay, density naman, again, yung density, kanina pa natin nakikita tong density na to sa lesson 2 pa. Hindi, lesson 1 pa pala. Grabe. Sa lesson 1 pa pala. So, the mass per unit volume of a substance. Yun na nga. It's mass divided by volume. That is density. Mostly measurement niya dito is kilograms per cubic meter, grams per cubic centimeter. Okay? Tas grams per milliliter. Right, density ng water is 1 gram per cubic meter. Mali. 1 gram per cubic centimeter. Okay? So, yeah. Then, itong water, 1 gram per cubic centimeter nga. Common reference point for comparing the density of other substances. Makikita natin yung mamaya. Itong air, 0.012 grams per cubic centimeter. Yeah, air is much less dense than water, which is why it rises in water and why we can easily move through it. Then gold, 19.3. Oh no, lobat na ako. Wait, tapusin lang natin to guys. Malapit na. Itong gold, 19.3 cubic centimeters, heavy in small quantities. Very dense metal daw. Ice, 0.92. Less dense than water, which is why it floats on water. This is unusual because most substances are denser in their solid form than in their liquid form. Okay. Nakakatawa. Styrofoam, yup. For insulation and packaging. Yeah. Okay, ito, specific gravity. San ba yung slide ba yun? Wait, slide 29. So, wait, hindi dito. So, again, water, a common reference point for comparing the density of other substances. So, common reference point siya. Magiging reference point siya dito sa specific gravity. Ano bang gagawin natin dito talaga sa specific gravity? Itong specific gravity, ang mangyayari lang dito is yung density ng bagay na ikukumpara mo sa water. So, ano ang specific gravity ng gold? 'Di ba yung gold galing ng slide slide 32. Gold 19.3 per cubic centimeters, tapos yung water, i-divide mo ng density of water.
the 19.3 divided by water. Oh, 19.3 yung specific gravity niya. See? Di ba? Yun. So, yung specific gravity, kunwari, what is the specific gravity of gold? Ang gagawin mo lang, 19.3 divided by 1. So, yeah. Mercury, 13.6. Specific gravity, 0.19. Parang mangyayari lang dito is, tatanggalin mo yung tatanggalin mo lang yung grams per cubic centimeter niya eh. 'Di ba mapapansin niyo din dito sa wait, mamaya yung temperature. Ice, 'di ba? Ice. Specific gravity niya 0.92. Saan yung ice dito? Okay. 33. Ayun. 0.92 din yung density niya, pero dito sa oh god, nalilito na ako. Dito sa page 39, 0.92 din yung specific gravity niya. So, ang shortcut lang dito para makuha mo yung specific gravity ng isang bagay is kunin mo yung density niya, tapos tanggalin mo yung grams per cubic centimeter. So, yeah. Yun yung parang shortcut doon. Ayun, page 41. Page 41, slide 41, same thing. Tomato, potato. Okay, temperature. A measure of the average kinetic energy of the particles in a substance. SI unit, Kelvin. Common units, degrees Celsius, degrees Fahrenheit. So, yun na nga. Di ba kanina, na-discuss nga natin. Ang SI unit ng temperature is actually Kelvin. Pero ang common na ginagamit natin based sa boiling point ng water is Celsius. Habang yung US naman, Fahrenheit. Okay? The measure of the average kinetic energy of the particles in a substance. So, ito po yung parang, again nga, di ba? Sinabi nila Democritus nung lesson 1. Atoms move in a space called void. Ngayon, yung movement na yun, ito yung sinasabi na, ito yung temperature. Okay? Again, tapos yung Celsius based sa boiling point and freezing point of water. 0 Celsius, freezing point of water. 100 Celsius, boiling point of water. Okay? Temperature scales. Absolute temperature scale starting at absolute 0. Ibig sabihin, absolute 0 is 0 Kelvin. Yun na yung pinaka-lowest temperature na ma-achieve natin. Then, Celsius, based on the freezing and boiling points of water. Ibig sabihin yan, yung Celsius is 0 Celsius and 100 Celsius yung 0 Celsius freezing point ng water, 100 Celsius boiling point ng water. Doon siya naka-base. Tapos Fahrenheit, commonly used in the United States with different freezing and boiling points for water. So yeah, meron yang conversion mathematics na naman. Grabe. Okay, Celsius. So, Celsius, gusto mo siyang convert ng Fahrenheit. Ita-times mo siya ng 9 divided by 5 plus 32. So, C9 over 5 plus 32. Pag to Kelvin naman, dadagdagan mo lang siya ng 270. Wait, the pronunciation is not pronouncing. Oh my god. Oh no. Okay, so Celsius to Kelvin, C plus 273.15. Yun. Pag Fahrenheit naman to Celsius, parang mababaliktad mo lang to. Pag Fahrenheit to Celsius, Fahrenheit, bawasan mo muna siya ng 32, tapos i-times mo siya ng 5, tapos i-divide mo siya ng 9. Pag Fahrenheit to Kelvin naman, i-convert mo lang muna siya ng Celsius. Ditong Celsius, itong Celsius, okay? Celsius,
Oh my God. Pati ako nalobat na din. Grabe. Itong Fahrenheit, ko-convert mo muna siya ng to Celsius. Tapos dadagdagan mo lang siya ng 273 para ma-convert mo yung Fahrenheit to Kelvin. So, first, convert to Celsius. Tapos, yung Celsius, i-convert mo to Kelvin. Yun yung mas madali. So, gawin mo to. Tapos, dagdagan mo lang siya ng 273.15 para maging Kelvin yung Fahrenheit. Okay? Tapos, Kelvin to Celsius. Wow. Ito dapat Basta, pag Kelvin to Celsius, babawasan mo lang siya ng 273.15. Okay? 273.15 Kelvin to Celsius. Kung gusto mo ng proof, tingnan natin. Kelvin to Celsius. Ayun. Babawasan mo lang siya ng, ang formula, Kelvin minus 273 minus 273.15. Kaya ngayon, babawasan mo lang siya nitong 273.15. Ganun din sa Kelvin ng ginawa natin sa Fahrenheit. Kinonvert muna natin siya sa Celsius, tapos kinonvert natin siya sa Kelvin. Ganun yung Wait. Let me clear things up. Kung nakakalito na Wait. Fahrenheit to Kelvin. Ang gagawin muna natin, i-convert natin siya to Celsius. Tapos dadagdagan natin ng 273.15. Yun yung Fahrenheit to Kelvin. Kapag Kelvin naman, babalik ta rin lang natin yung process. Kelvin to Celsius,
Clutch? Ay, Clutch! Hello. Uy, grabe, Clutch! Nagre-record pa din, matibay. Sana hindi masira yung video. Oh my god, 40 lang to, pero umabot tayo ng halos 1 oras, bastos. Okay, so, again, napuno yung recording, sorry. Naloba yung laptop eh. Okay, so, Fahrenheit, bago natin siya makuha ng Kelvin, i-convert muna natin siya ng Celsius. Tapos pag na-convert na natin siya ng Celsius, dadagdagan lang natin siya ng 273.15. Kasi yun yung Celsius to Kelvin. Ganon din sa Kelvin to Fahrenheit. Kelvin to Fahrenheit. Imbis na dadagdagan natin siya, since i-convert muna natin siya sang oh my god, nakakalito. Kung Kelvin to Fahrenheit ang destination natin, dadaan muna tayo kay Celsius. Paano natin makukuha sa Celsius? Kelvin, yung value, minus 273.15. Okay? Tapos, the minus 273.15, which is ito. Tapos, ita-times natin siya ng 9 divided by 5 plus 32. Di ibig sabihin nun, yun na nga. Yun na yung Fahrenheit. Kasi, ang mangyayari lang dito, mapapansin mo dito yung Celsius, times mo ng 9, divide mo ng 5 plus 32. Ang ginawa muna natin, kinonvert natin yung Kelvin to Celsius bago mag Fahrenheit, di ba? Ngayon, yung Celsius na yun, i-convert natin to Fahrenheit. Kahit ito yung gamitin natin, pag natapos na nating bawiin yung isubtract yung 273.15. Okay? Times 9 divided by 5 plus 32. So, yun na yung Kelvin to Fahrenheit. Okay, grabe! Tingnan natin yung session. Uy, AI generated. Tingnan natin yung session. Oh my god, 15-minute session ng chemistry. Grabe talaga, par. So, yun nga. Yun na yung katapusan ng lesson 3 sa wagas. Pasensya na kung medyo nakakalito. Biglaan kasi yung request eh. Ayos lang naman sa akin. It's more na hindi ako nakapaghanda ng analogies and explanation. Kaya kung sakali, ine-expect ko na hindi malinaw yung pagkaka-explain ko. And kung sakali man na that's the case, please don't be shy to tell me about it. Kasi ako din, kahit ako sinusubukan kong i-improve yung skills ko sa pagtuturo. Kasi kung kaya mong ituro ang isang bagay at maintindihan yan ng 5 taong gulang na bata or 5-year-old child, matututo ka talaga. Kasi syempre, hindi alam ng bata